ngayong araw. Sweet lover, notorious daw palang swindler. He would always flaunt na yung mga damit na sinusuot niya is branded, maputi, maayos, may itsura naman talaga. Yung pagbukas ko nga, napamura pa nga ako, ay, ano ba to? Iisip ko, pinag-ipunan ko, pagdating ba to? Reklamo ng nabudol sa online shopping, literal na pera na, naging bato pa. Inadd to cart na gadget, ibang item ang na-receive. Pagbukas ko, wet wipes. Yun, nakabox na parang hugis laptop. At modus na parcel salisi, umatake. Ay, Diyos ko na may ngiyak-ngiyak ako pagkabukas ko sa Tumblr. Maging alerto, huwag magpabudol. Maging budol, alert. Ano ang mga red flag na dapat bantayan para hindi ka magayuma ng mga mambubudol? Matutong makiramdam at huwag maging nonchalant. Magkaroon ka ng pakialam dahil baka ikaw na ang next target. Kaya dapat laging budol alert. Ito, Dave, balita ko ang budol na report mo tungkol sa mga manliligaw na mambubudol. Matanong muna kita, ikaw ba paano ka ba nanligaw sa girlfriend mo? Luchi, mix yung ginawa nating diskarte. Mix na, mix of what? Bukod sa pumunta tayo sa bahay nila, nagpakita sa pamilya, syempre, sinabayan natin ng text yan at saka tinatad natin sa messenger. Mas marami siguro yung text mo tsaka messenger mo, no? Kasi sa panahon ngayon, Luchi, talagang messenger at saka sockbed na talaga yung ligawan eh. Oo. Kaya lang, ang nangyayari rin, hindi mo talaga nakikilala yung manliligaw mo. Tama ba? Yun na nga, Luchi, ito na yung ginagawa ng mga mambubudol. Nagpapanggap na manliligaw pero ang target talaga, hut-hutan ka ng pera. Magaan kausap at disente ang itsura. Yan ang mga dahilan kung bakit unti-unting nahulog ang loob ng psychology graduate na si Pam sa lalaking nakilala niya online. Pero hindi niya inakala na ang relasyong nagsimula sa simpleng palitan ng mensahe, mauuwi sa pambubudol ng umano'y Facebook swindler na kinilala niyang si Carl Adrian. September 28, 2023, nang bigla na lang makatanggap ng mensahe si Pam mula kay Carl Adrian. Nag-message siya sa akin sa Messenger about sa picture na pinost ko na feeling ko nakita niya dun sa isang travel group. Ano ba yung approach niya? Friendly ba? Actually, tinanong niya lang ako kung hindi ba edited yung picture na pinost ko. Mula sa unang palitan ng mensahe na yan, nagtuloy-tuloy pa ang pag-uusap ni Pam at Carl Adrian sa mga sumunod na araw. Good luck and ay ingat pag-uwi, ganun. Nagkukwento na rin siya. Nagkukwento din ako. Not very personal naman, pero nandun na yung flow na friendly talaga yung approach niya. Aminado si Pam na gumaan agad ang loob niya kay Carl Adrian, lalo pat niyaya na siya agad nitong mag-travel. Pero hindi pa man nakikita ng personal, money down daw agad na si kuya. Sabi niya, sagot niya lahat. Pero hinihingian niya ako ng at least 1,000 pesos. Pero hindi ako nagbigay sa kanya. Bakit siya humihingi ng 1,000 pesos? Sabi niya para hindi daw lumabas na parang sagot niya yung all expenses. Kumbaga para may ambag ako. Ipinagkibit balikat lang ito ni Pam, lalo't mukha naman daw may disenteng pinagkakakitaan si Carl Adrian. Base na rin sa mga kwento nito sa chat. Ano daw yung trabaho niya? Ano yung background niya? Nami-mention na niya na may mga business siya na ini-invest. So, wala siyang mini-mention na work talaga. Puro business. Yun na, every time naman na magme-message siya sa akin, parang sasabihin niya na, kakatapos ko lang ng meeting with ganito, ganyan. Wala pang isang buwan mula nang una silang mag-usap, sinorpresa ni Carl Adrian si Pam at bumisita sa bahay nila sa Cavite. Ano yun, yung na-break yung walls ko when it comes to yung boundaries. So, doon nag-start. Anong nakita mo sa behavior niya nung first time kayo nakita? I would say na light kind of person siya. Wala kang makikita talagang kahit na anong negative sa kanya na very
approachable naman siya and palangiti. Nasilayan sa di inaasahang pagkakataon, lumapit ng biglaan para bang nagkataon. Nakitulog na kasi si Carl Adrian sa bahay nila at iyon na ang naging simula ng ilang buwang pagli-live-in nila. Ito yung bahay nila, Pam, kung saan nakitira si Carl Adrian ng halos 5 buwan. Bukod sa libreng pagkain, libre din niya nagagamit itong mga appliances dito na parang parte na rin siya ng pamilya. Budol alert! Mahusay sa manipulation. Iyan ang karaniwang profile ng mga catfish o yung mga nagpapanggap sa social media. Pinag-aaralan nila ang kanilang target para makabuo ng adaptive profile o katauhang magugustuhan ng mga mabibiktima. Sabi nga sa linya ng isang sikat na kanta ngayon, bawat araw mas sumasaya, magmula nang nakita ka. Ang kaso, hindi na tumugma ang lyrics bigla. Hindi na kasi nawala ang pangamba ni Pam kapag kapiling si Carl Adrian. Yung malalaking amounts, na-discover niya na malaki yung parang credit limit ko sa GCash. So nilabas niya, sabi na, sige, labas natin, babayaran naman yan eh. Nag-yes ako kasi that time nasa grocery kami, hindi ko alam na account ko pala yung gagamitin namin for paying almost 10,000. Hindi naman kami nag-grocery ng ganun kalalaki eh. Kasi sobra-sobra yung amount na yun for 4 persons dito sa bahay. Nabulag na nga ba sa pag-ibig si Pam? Hindi kasi niya nakita ang mga red flag sa karelasyong si Carl Adrian. Nakita niya na meron akong home credit. Kasi tinanong niya ako na paano ka nakakapaglabas ng mga gadgets. And sabi ko, edi pag gipit ako, pag wala talaga, I use home credit. Sabi niya, may ano ka pala, may home credit loan ka pala, ganyan-ganyan. Ano daw gusto niyang bilhin sana? Actually, ang una namin nilabas doon is cash loan. So, sabi ko, bakit tayo maglalabas ng pera na wala naman tayong paggagamitan? Una, ayoko talagang ilabas. Hanggang sa na-push niya ako na, nilabas natin, mababayaran naman yan eh. Nang masagad ang credit limit ni Pam sa mga online loan app, nahututan naman daw ni Carl Adrian ng 35,000 pesos ang nakababatang kapatid ni Pam na si Ali. Nag-uusap lang kami na yung sister ko is gusto niyang magpa-install ng aircon. And then, sabi ko, yun din ang plan ko pero wala pa akong hawak na pera talaga. So, parang dinidelay ko yung pagpapa-install ng aircon sa kwarto. And yan, sabi na, hindi, sige, sabihin mo sa kapatid mo na tayo nang bahala maghanap ng supplier. Ako naman, dahil nga, kumbaga may tiwala eh, kinonvince ko din yung kapatid ko na, sige, kami nang bahalang maghanap. Naging pa-main character si Carl Adrian sa pagbili ng 2 unit ng aircon para sa bahay ng pamilya ni Pam. Pero ang naging palaging bukang bibig daw niya, mahal? Wala namang na-install, puro pa-survey lang sa bahay. 3 supplier ang pumunta. Sabi niya lang, itong supplier na to, mahal daw yung copper tubing na sinisingil sa amin. Nagalit na talaga ako sa kanya na nakikita ko na frustrate yung parents ko kasi nga, alam mo, may hawak na pera, nailabas na yung pera. Tapos kailangan na ng kapatid ko yung aircon. Natanong mo ba kung nasaan yung pera? Actually, sinabihan ko siya noon na kung wala kang pera, sabihin mo lang sa akin para yung kay Ali na lang, sa kapatid ko, na lang yung ipa-install. Sabi niya, hindi, ganito, lalabas na lang tayo, mag-aano tayo, mag-withdraw tayo. Siya lang, kapag aalis na kami, lagi na sasabihin na nakakatama. February 27, 2024, nang magpaalam si Carl Adrian na pupunta sa Pampanga dahil may aayusin daw siya sa negosyo niya. Pero nang ghost na pala siya sa pamilya ni Pam. Mas masakit pa sa nabasted ang mga natuklasan ni Pam kay Carl Adrian. Nagtataka din ako kasi bakit yung Facebook niya, it looks empty. Walang friends, I mean hindi naman nakalock yung profile, pero walang friends, walang cover photos, walang any posts na ganon. Pero every time naman na magpapakita siya sa akin na may binabrowse siya sa Facebook, nakikita ko naman na meron siyang account. Paano humantong sa puntong nalaman yung scammer siya? Nag-message yung kapatid ko telling me na nakausap ko na daw ba si Adrian
regarding dun sa pera niya na hindi pa nga nababalik kasi marami na nga pending na nga din yung credit card bill niya, hindi pa niya nababayaran and she would be using it for travel sana. Pag uwi ko, sinabi niya sa akin, kasi nakita ko tong post, basahin mo na lang. So nung nabasa ko, oh my God, ito na yung hinahanap kong information. Nung binasa ko, talagang nakita ko yung kung paano niya ginawa sa akin is ganun din pala yung scheme niya sa ibang tao na either business proposal, travel, tapos syempre pag babae, he would get into relationship with that person. Natuklasan pa ni Pam ang group chat ng mahigit 10 babaeng napaibig at nabiktima raw ni Carl Adrian. Saksak puso, tulo ang dugo. Ang akala niyang forever, yun daw pala, scammer. Ano ba yung nangyayari or anong bang gagawin ko doon sa perang nawala na sa akin? Kasi mabot na siya ng almost 200,000. Yung iba talagang malalaki pa, tapos mga pambayad sa kondo na itakbo niya na parang ang naaalala ko is nagamit yata sa sugal. Ano kasi siya, may mga parang online na betting sa GCash, through GCash magagamit mo siya. Yun yung mga alam ko lang na tinatayaan niya, pero not in a bigger scale. Umabot sa mahigit 142,000 pesos ang natangay ni Carl Adrian mula sa iba't ibang credit account ni Pam. Sobrang sakit kasi yung pera dapat na nailabas niya is for my business ideas. Na dapat i-invest ko din sa mga business ko with my friends. Plus, minention ko naman sa kanya na it's also allotted para sa medical needs ng papa ko. Hindi siya na-konsensya nung sinabi ko sa kanya wala kaming pambili ng gamot, hindi ko nga nakikitang may grocery dito sa bahay. Wala. Hindi raw alam ni Pam ngayon kung paano babayaran ang mga utang na may lumalagong interest. Sa kalagitnaan nga ng pag-uusap namin ni Pam, kaliwat ka ng tawag ang natatanggap niya mula sa mga naniningil sa kanya. May tumutunog na phone. Sa akin yun, home credit yun. Ang kwartong ito raw ang naging saksi sa lifestyle ng tinaguriang Facebook swindler. Habang nandito yung Carl Adrian, anong mga pinagkakabala niya sa phones ba niya, sa laptop? Ay, phone lang naman yung meron siya. Dalawa yung phone niya. Minsan nagbe-betting pa siya sa mga sports, ganun. Manonood siya talaga hanggang madaling araw. Tapos tataya siya. Pero feeling ko matagal na siyang nalulong sa sugal. Kasi parang hindi na first time yung ganun eh. Tiwala siya masyado sa perang nilalabas niya. Alam niya kung paano din lalaroin yung mga bets. Nandito pa nga ang ilang branded na damit at gamit ni Carl Adrian. Ipinamigay na raw ni Pam ang iba para naman makaganti kahit paano. Dito din sa kwartong ito, yung sinasabi mo kanina, na inaakyatan mo pa siya ng pagkain. Oo, ganun siya, katamad. Parang siya pa yung magsasabi sa akin, hindi, dito na lang tayo kumain. Kahit ako gusto kong kumain talaga sa baba, kasabay yung family. Pero siya, ayaw talaga. Nakahilata siya dito, tapos bibigyan mo na lang siya ng pagkain. Oo, pagbababa ako, makikiusap ako sa kanya, baka pwedeng ikaw naman yung kumuha ng iba sa baba. Sabi niya, hindi, ikaw na. Hindi na bago ang naranasan ni Pam. Estilo raw talaga ng mga mambubudol na maghanap ng target online base sa mga pinopost nila sa social media. Dito na nila susubukang kunin ang loob ng biktima. They know that you have money, they know that you have connections, and they'll milk you to the end of your pockets. Siyempre, ikaw naman, nasisira na ulo mo kasi in love ka, di ba? Bigay ka naman ng bigay, bunot ka naman ng bunot. Most of our victims sa age bracket na yan are supposedly women na matalino or marami na experience. But, sometimes when the heart ang tinarget, they forget about reality, they forget about the norms. Ano ba tama at ano ang mali? Masakit man ang pinagdaraanan, hindi nag-atubili si Pam na i-report sa mga pulis si Carl Adrian. Ini-encourage na ako ng PNP na kausapin pa rin siya, i-motivate na umuwi para sa entrapment. Pero wala talagang ang galing niya talagang magpalusot. Kailangan mag-raise ako ng awareness for it. Kasi hindi lang ako yung magiging last victim niya. And I believe na meron na siyang nabibiktima pa ulit ngayon.
Umaasa na lang daw si Pam at ang pamilya niya na wala ng ibang babaeng ma-attach sa pangalang Carl Adrian. Susunod sa Budol Alert. Bakit ba to laman itong hayop na to? Pagbukas ko, wet wipes, yun laman. Ilang mahilig mag-add to cart na biktima ng parcel scam. Shaila, ikaw ba mahilig mag-shopping online? Ay, naku, mahilig talaga ako. Lalo yung mga pareho tayo. damit, sapatos. Ako rin. Kasi napaka-convenient, di ba? Parang alam mo na kung anong in-order mo. Tapos hindi ka na magdadrive sa mall. In 2 days, andyan na yung in-order mo. Ang bilis, no? Tama ka dyan, Lucino. Pero ang problema, pugad din yan ng mambubudol. Ay, talaga. Yung mga nakausap ko nga, mga mamahaling items pa yung binili tulad ng grinder tsaka cellphone. Oh. Pati sila naloko pa. Anong naloko? Ang napunta sa kanila kasi, bato pa. Anong bato? Bato talaga? Bato, kasi syempre pag kinapa mo, mabigat, Oo. matigas. Pag bukas nila ng parcel, ayun, naloko Bato na talaga. sila. Halos lahat ng kailangan natin sa pang-araw-araw mabibili na ngayon online. Hindi ka na kasi mahahasel at ilang pindot lang ang kailangan. Tulad na lang ng nakilala kong raketerang nanay na pati gamit ng mga anak niya sa eskwela, chine-check out niya online. Yung sa schooling po nung dalawa, kailangan may gadget sila. Kasi last time pandemic, kailangan talaga sa online mag-order. Bawal lumabas. Tapos kailangan din po namin talaga sa online para mas safe din yung mga bata. Kasi bawal magkasakit, mas magastos. Matagal na raw humihirit ng bagong smartphone ang 14 anyos na panganay ni Angel na si Daniel para sana sa online schooling niya. Kailangan pa raw kasing magsalita ni na Daniel at ang bunso niyang kapatid sa paghiram ng gadget sa kanilang magulang. Kalaunan, nakaipon si Daniel ng 7,000 pesos mula sa baon at sa pagtitinda ng mani sa mga kaklase niya. Ito ang ginamit ni Daniel para makabili ng second-hand na smartphone sa Facebook Marketplace. Kasi nga, nung una, sabi ko, okay lang mahal, basta may quality, basta meron din pambili. Hindi pa man dumarating ang in-order na gadget, kinukulit na raw ng delivery rider sina Angel na magpadala ng 4,000 pesos na down payment. Nag-abono raw kasi ang rider para ibayad sa seller na nakarehistro sa Facebook sa pangalang Mary Jane Torregosa. Aminado si Angel na kinutuban na siyang budol ito, lalo't hindi verified ang e-wallet number na ibinigay ng online seller. Kakukulit ng anak namin, yung ama nasa trabaho, hindi alam. Tapos sabi ko, anak, bahala ka, ayokong pindutin pero gusto mo. Kaya yun, nung na namin, bigla siyang binlock. Natangay ang 4,000 pisong pinag-ipunan ni Daniel. Ganun na nga lang daw ang naramdamang awa ni Angel para sa anak. Sabi nga, ma'am, paano yan, hiraman na naman uli kami nung kapatid ko doon sa cellphone. Tahimik na siya, parang laging tahimik na tulala. Kaya sabi ko to, nadala siguro to, nagka-phobia. Siguro pag nabilang ko to ng maayos-ayos, okay na sa kanya yun. Siyempo namang nakakita si Angel ng Facebook ad ng isang mini laptop na binebenta ng kumpanyang Tektronix. Mumurahin lang pero mukha naman daw pwedeng magamit ng mga anak niya pansamantala. Ito siguro legit to kasi mga Amerikano yung pinapanood namin. Tapos edi sabi ko, ito na kaya, natutuwa yun, mukha namang iPhone kasi mini laptop na mukhang cellphone. Ko kasi nararamdaman ko need talaga nila, tinetext ako ng teacher eh. Hindi nakakagawa po anak niya kasi ganyan, wala raw siyang cellphone. Cash on delivery o COD ulit ang piniling mode of payment ni Angel para sa mini laptop na nagkakahalagang 1,100 pesos. Makalipas ang isang linggo,
Dumating ang order ni Angel. Nakampante raw siya dahil dati nang nagde-deliver sa kanilang dumating na rider. Pero nagbago raw ang pakiramdam ni Angel nang makapa ang parcel. Pagbukas ko, wet wipes, yun laman. Nakabox ng parang hugis laptop. Ma'am, mini laptop, 1,100. Opo. Yung iba sasabihin nila, masyadong mura naman yung 1,100 para sa mini laptop. Pero bakit kumagat kayo dun sa 1,100 kahit alam nyo medyo mas mamahal yung mga Opo. laptop? Kasi pasok sa budget, tapos sinabi nung ads na factory price, kaya ganun kamura, bagong labas, wala pa sa market. Noong una talagang duda rin ako, dudang-duda, sabi ko, parang wala namang ganito. 11,000 siguro, pero yung 1,100 parang wala, sabi ko. Eh, baka ako mo bagong labas, paano lang nila, pauso. Kaya para maraming bumili. Budol alert! Over sa murang gadget, i-check sa iba't ibang seller kung magkano talagang presyohan ng bibiling item. Dahil kapag too good to be true, malamang nabudol yan. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, doble ingat na raw talaga dapat sa panahon ngayon kahit pa COD ang paraan ng pagbabayad. Kailangan legitimate seller. Tingnan nyo kung DTI registered, may business permit, may BIR registration. Makipag-deal lang sa mga lehitimong platform at seller at yung mga kilala mo na pwede nating mahabol kasi may address at may phone number. Usually yung mga nambubudol at nagsascam, nagtatago na yan sila. After makuha yung pera, after maklose yung transaction, nang bablock or nagdi-disappear na lang sila. Dahil double trouble na nabudol, preno raw muna si Angel sa pagbili ng mga pangangailangan online. Buti, mura to, kaya lang masakit pa rin sa bulsa kasi last money na to halos pang gadget. Bakit ba to naman itong hayop na to? Hindi rin nakaligtas sa parcel scam ang nakilala kong construction worker na si Alan. Halos lahat daw ng gamit niya sa trabaho, nabili niya lang online. Siguro mga 20 unit na yung in-order ko na paunti-unti naman. Na puro gamit ko sa construction. Bakit online kayo bumibili? Hindi na lang kayo pumupunta dun sa mga bilihan? Medyo mas mura sa online eh. Kumpara dyan, bibili punta ako sa hardware, medyo mahal. Tiwala na rin ako kasi nga marami na ako na-order sa kanila. April 7, 2024 nang mag-order si Alan ng bagong grinder sa halagang 928 pesos. Bukod sa dati na siyang bumibili sa napiling seller, magaganda rin daw ang nabasa niyang reviews ng bibilhing produkto. Paglipas lang ng 3 araw, dumating na ang in-order niyang grinder. Pero iba ang tumambad kay Alan at ang kanyang misis nang buksan ang parcel. Sabi niya, ba't kumakalog? Sabi ko, ano? Tsaka ba't yung kalog niya hindi bakal? Hindi, buksan ko pa rin. Baka mamaya ganun lang talaga. Yung pagbukas ko nga, napamura pa nga ako, ay, ano ba to? Isip ko, pinag-ipunan ko, pagdating ba to? Medyo naluwa nga si misis dahil nga nag-ipunan, tapos pag ano ba to? Ang 928 pesos na natangay kay Alan, malaking bagay na raw para sa pang-araw-araw na gastos ng kanyang pamilya. Maliit lang naman po kita. Lalo po ngayon, sobra init. Ang hirap magtrabaho sa lalo't wala akong gamit. Kano yung gastos namin na araw-araw. Minsan, mag-uulam kami ng karne, medyo tuyo-tuyo na lang, medyo gulay-gulay na lang para may pambawas ako pambiling gamit. Naapektuhan din daw ang trabaho ni Alan matapos mabudol. Kung inaasahan yung gamit na yun para mapabilis yung trabaho. Siyempre, kung kayo ang amo, hangangarin nyo sa mga trabador nyo, mabilis na trabaho. Dahil po sa hindi po nangyari po doon sa akin, pumagal po yung trabaho ko. Medyo lagi lang nakakagalitan. Dahil nga wala akong unit na yun, yun ang required ng amo na dapat meron nun. Maaring para sa ilan, maliit na halaga lang ang nawala kina Angel at Alan. Pero isipin nyo na lang kung ilang online buyer ang nabibiktima ng mga kawatan araw-araw. Mga online magnanakaw na big time kung mambudol. Kaya i-report ang mga yan para pulutin sila sa kangkungan kung di man sa kulungan.
Susunod, mga parcel kawatan, umaastang sa lisigang. Diyos ko, daming ngiyak ako pagkabukas ko sa tumblers. Sa halip na makatipid, dumoble pa ang bayad ng ginang na yan. Abangan kung bakit sa Budol Alert. Grabe no, Shaila. Parang bilib na bilib ako sa mga mambubudol sa online. Talagang iba-ibang klase ng diskarte. Makapanloko lang. Totoo nga yan, Lucino. May pinakabagong modus ngayon, yung tinatawag nilang parcel sa lisi. Salisi, talagang salisi. Tama, sasalisayan nila yung produktong in-order mo. Ang siste, uunahan nila ng dating ng pekeng produkto. Siyempre, ikaw naman, hindi mo alam, wala kang idea, magbabayad ka na pala ng peke. Malalaman mo na lang, kinalaunan, same day pa, na dadating pala yung totoong in-order mo. At tapos babayad ka ulit. Oo, ang ending, doble yung bayad mo. Mahilig sa mga kakaibang pabango ang susunod kong nakilalang online buyer. Aabot na nga raw sa 300 ang koleksyon niya sa mga pabango at halos lahat ng mga ito binili niya online. Since high school pa, mahilig talaga ako mag-collect ng mga perfumes, lalo na yung mga unique yung design ng bottles. Siguro pag makita ako mga bagong design at saka bagong clones ng mga niche and branded perfumes, in-order ko agad sa isang week mga twice. Kaya naman na maglabas ng bagong koleksyon ng isang online shop nitong March 4, hindi nagdalawang isip si Mocha na mag-check out. Tulad ng mga nakausap kong online buyer kanina, kampante rin daw si Mocha dahil COD ang napili niyang mode of payment. Ina-expect ko na J&T ang magde-deliver sa akin. Biglang may tumawag, tawag lang. Normally kasi ang magde-deliver, nagte-text sila tapos naka-indicate yung J&T or whatever. Dahil busy sa trabaho, kinuha pa rin daw ni Mocha ang parcel kahit pa napansing kakaiba ang packaging nito. Binayaran ko na siya agad, nagmamadali yung magde-deliver kasi. Binigyan ko siya ng tip. Tinanong ko siya, kuya, parang bakit J&T ay Flash Express ay J&T yung magde-deliver sa akin? Sabi niya, ma'am, parang pareho lang din yan, perfume lang din eh. Kaya umakit na agad ako. Excited pa raw si Mocha na buksan ang parcel niya na nagkakahalaga ng 1,640 pesos. Pero ang kanyang saya, napalitan agad ng pagkadismaya. Pagbukas ko, tumbler ang laman, 2 perasong tumbler. Talagang naloka ako. Mangyak-ngyak ako. Parang nawala ko sa isip na, ay, mali pala, sana hindi ko tinanggap. But wait, there's more. Maya-maya pa, nakatanggap ng tawag si Mocha mula sa inaasahan niyang courier. Dumating yung talagang legit na perfume na in-order ko mga 30 minutes after nung na-deliver nun. Pinakit ko na siya, pinakita ko sa kanya ng yung flash, tapos yun yung kinuwento niya, madami daw kaming nabiktima nung araw na yun. Meron din dito sa building na to. Nadoble yung bayad ko sa napadoble. Yun yung inisip ko, sana hindi ko na lang na-receive yung flash. Kasi ang alam ko talaga J&T, pero nalito na talaga ako eh. Napilitan si Mocha na magbayad ulit ng 1,640 pesos dahil COD nga ang payment option niya. Dismayado pa siya lalo't hindi naman daw niya mapakikinabangan ang peking parcel. Nung tinignan niyo yung tumbler, worth ba siya ng 1,000? No, hindi worth it. Siguro pag binili mo yun sa Divisoria, 50 to 70 pesos lang yun. Kasi palang ano siya parang murahin talaga. Alam mo yung isang beses lang gamitan, tapos tapo na. But wait again, there's more. Paano nakuha ng naunang courier ang personal details ni Mocha? Nangangamba tuloy siya ngayon sa seguridad niya. Magkaiba yung seller. Pero yung detalye niyo, ma'am? Pareho yung detalye ng pati copy ng pangalan ng perfume. Nandun na naka-indicate siya. Nasa waybill. Chinek ko yung waybill. Sabi ko, mali yung seller. Doon ko talaga na-realize na nabudol ako. Tapos tinawagan ko yung hotline ng Flash Express. Walang sumasagot. Ilang beses ako nag-try. Wala talagang sumasagot. Parang matalino sila. Magaling sila sa IT ata. Kasi nababypass nila yung mga details ng mga receiver. Kung saan nag-order, whatever. Paliwanag ng DTI, posibleng nakukuha ng mga kawatan ang mga personal na impormasyon ng ilang online buyer.
Lately, ang napabalita sa atin na scam is that meron daw nagbabantay sa mga online selling platform. Ngayon, tinitingnan nila yung mga nagmamine sa mga benta, tapos ang mode of payment nila ay cash on delivery. Ang gagawin ng mga scammer, susubukan tingnan yung profile nitong nag-mine. Tapos kung makita nila yung address, yung location, at saka kung anumang personal information na makita nila sa profile, gagamitin nila ito para, kumbaga, pag-deliver ng item na minine nila, sasalisihan nila, uunahan nila yung totoong seller. Ipinost ni Mocha ang karanasan niya online. Dito na raw niya nadiskubre, marami nang nabiktima ng tinatawag ng mga netizen na Flash Express scam. Kung ano-anong item umano ang dumarating sa mga buyer bago maipadala ang tunay nilang order. Doble rin tuloy ang naibabayad nila. Susunod, delivery service na Flash Express, sangkot nga ba sa modus? It's really on the end of the seller. At biktimang si Pam at umano'y notorious Facebook swindler na si Carl Adrian, maghaharap na kaya? Dito po ba si Sir Carl? Sa pagbabalik ng Budol Alert. Para sa mga tulad ni Pam na nabiktima ng love scam, mahirap ang basta-bastang mag-move on na lang. Pero umaasa siyang mapapanagot din sa batas si Carl Adrian, lalo't natuklasan niyang may aktibo pala itong warrant of arrest sa kasong act of lasciviousness para sa pambibiktima umano ng minor de edad noong 2022. Nakikipag-ugnayan na rin ngayon si Pam sa hindi bababa sa 10 babae na naunang nabiktima ni Carl Adrian. Natuklasan niyang nabuntis pa ang huling tinarget ng notorious na swindler bago siya. Pinuntahan namin ang bahay ni Carl Adrian sa pag-asang makukunan siya ng pahayag. Dito po ba si Sir Carl? Kayo po ay? My father, pero matagal kasi sa mga May paalala ang eksperto para hindi humaba ang listahan ng mga tulad ni Carl Adrian. Pag ikaw nakatanggap ng message, hindi mo na-expect, the number 1 red flag yan, no? You have to look at it from deep in you. Who are you na para pag-interesa ng isang tao? I'm not saying you're not an interesting person, pero based sa iyong profile, based sa iyong behavior, do you think this type of woman or man would really have an interest in you? If you want to meet with strangers, no, bago mo i-meet, talaga mag-conduct ka ng background check. Okay? But do not settle for 1 or 2. Dig deep as you can for all linkages, either phone number niya, name niya, yung face niya, para makita mo sino ba itong kakaharapin. Sentro ng maraming reklamo kaugnay ng parcel sa lisi, ang delivery service provider na Flash Express. Dumepensa ang kumpanya sa mga ito. Maaring coincidence o nagkataon lang ang mga maling parcel. Yung mga sellers natin, nagbubook sila ng 2 couriers. So for example, ang receiver nag-place ng order sa seller. Ang ginagawa ni seller is he or she uses the same information of the receiver to book yung parcel na in-order. So kunyari si Flash Express, pinick up yung parcel, isa ding courier yung nag-pumick up. So 2 na sila. So Flash Express can carry the correct parcel, or the other courier can carry the correct parcel, or vice versa. So, kung sino yung dumating na parcel na yung hindi yung totoo na na-order, yun yung natatag sa amin na online scam. It's really on the end of the seller who uses multiple bookings using the same information of. Bantay sarado na rin daw sila sa 18,000 nilang delivery riders. We do acknowledge, of course, that our riders are also like under the heat of temptation. Kasi parcels yung mga yan di ba? But we have securities in place, of course, sa aming mga riders. Lahat ng movement ng parcel, natatrack namin yan. Kapag may mga activities na hindi kanais-nais ang ating mga riders, fina-flag din naman agad ng kumpanya namin. Payo ng DTI, mag-isip at mangilatis muna bago pindutin ang checkout. Ando na tayo, bumili ka na.
Unang-una, kapag COD, kanino mo ibabayad? Cash on delivery, kanino at magkano? Usually, naka-indicate doon sino ang rider, di ba? Kung ano yung service na rider or yung pangalan ng rider, doon mo lang i-release yung payment. Always tingnan yung mga reviews. Bagamat yung iba, peke yung review, peke yung mga comments. Kahit papano, lahat nitong mga facts na to, matitimbang mo na makikita mo kung itong seller na to mapagkakatiwalaan ba. Wala nang kahirap-hirap mag-shopping ngayon sa dami ng pwedeng bilhan online. Pero huwag masyadong ma-excite at lagi pa ring pag-isipan ang bawat transaksyon. Ako po si Shyla Francisco. Mahirap talaga kapag puso ang nagdidikta. Kaya paalala sa mga nakakakilala online, background check muna bago ma-fall para di mapatrobol. Ako po si Dave Abuel. Nakatanggap ka rin ba ng mensaheng ito? Extra budol alert! Maging alerto sa tinatawag na overdue traffic fine scam. Ang mga mambubudol na yan, nagpapanggap na taga Land Transportation Office o LTO at MMDA. Nakalagay sa text message na meron ka raw dapat bayaran dahil sa paglabag sa batas trapiko. May babala rin na kapag hindi mo ito nabayaran, makakansela ang rehistro ng sakyan mo. Merong link sa text message na yan na kapag na-click, dadalhin ka sa isang pekeng website ng LTO. Red flag number 1, peke yan dahil ang mga government website tulad ng LTO, lto.gov.ph ang nasa dulo. Pero kung na-click ang link, hihingin sa website ang vehicle registration number mo. Saka may lalabas na traffic violation mo kung galing sa impostor na MMDA. Red flag number 2, sasabihin sa website na nahuli ka raw ng MMDA dahil sa ilalim ng no contact apprehension policy, kailangan mong magbayad online. Malinaw na budol yan dahil suspendido ngayon ang no contact apprehension mula pa noong taong 2022. Huwag i-click ang pay fine sa pekeng website at lalong-lalo na huwag ilagay ang detalye ng bank account mo dahil galawang mambubudol nga yan. Baka malimas ang pera mo na mas mabilis pa sa expressway. Nagbabala na ang LTO sa publiko na maging alerto, huwag magpabudol. Marami ng bihasa sa panluloko, kaya dapat maging mautak tayo para hindi tayo mautakan ng mga manggagancho. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Maging alerto, huwag magpabudol.